Maligayang Pasko! Ako po si Anka at kwentista po ako ngayon. At babasahin ko po ang kalasag ni Kiko nang dumating ang malakas na lindol. Kwento ni Genaro R. Jojo Cruz, buhay ni Jose A. Del Rosario. Ang kalasag ni Kiko nang dumating ang malakas na lindol. Hulyo 16, 1990, 4:26 ng hapon, sa loob ng 45 na segundo, naranasan ko ang pinakamalakas na lindol. Umabot ng 7.7 ang lakas ng pangyanig ng lupa. Habang nakikinig kami sa aming guro sa huli naming asignatura, lumanig ang lupa. Di namin alam ang gagawin kasi naunahan kami ng takot. Kapag nauna pala ang takot, di ka pa makapag-isip. Nag-iiyakan kami ng mga klase ko noon. Lamang namin naranasan ang ganoong kalakas ng lindol. Diyos ko, dami na po. Paulit-ulit ko itong sinabi. Malakas na umugay ang lupa na parang tuyan. Like this. Napakadilim ang langit noon. Parang bubuhos ang malakas na ulan. Parang katapusan na ang mundo. Pumunta ang mga tao sa kalye. Inisip kong bigla sila mga tatay. Magkikita ba kaya sila? O magkikita ba kaya nila ako? Saan ko kaya sila pupuntahan? Sana walang mangyayari masama kina nanay at tatay. Nagtitinda ng mga kulay sa palengke. Si nanay noon, nagmamaneho naman ng taxi si tatay. Basta, naisip ko noon, kailangan kong maging ligtas para kina nanay at tatay. At mas nakatatakot ang nag-idulot ng lindol na tinatawag nilang killer quake. Gumuho ang mataas at kilalang hotel. May mga taong humihiyaw na nagdagdagan ng gumuhong Bagyo Park Hotel. That's one hotel. Keep on count on how many I say in this page. May mga taong humingi ng tulong at nakulong sa gumuhong Cat Hotel. Gumuho itong parang kastilyong baha. May mga taong nagmamakawaan maialis sa ilalim ng gumuhong Nevada Hotel. How many hotels did you count? There was, if you said 3, then you're correct. Tatlong! Between I have 3 stars I'm gonna give to you. 1, 2, 3. And this star in the tree. May mga taong nakulong
pamataasan, pabrika, ospital at gusali ng pamahalaan. Nakaligtas ako noon. Good thing it's fortunate nagligtas siya. Ang naisip ko kung saan ko makikita sina nanay at tatay. O kung saan nila ako makikita. Nasira ang poste ng mga kuryente. Nasira ang mga tubo ng tubig. Nasira ang kable ng komunikasyon. Walang nagkatawag. Gamit ang telepono. Walang sasakyan. Pwedeng dumaan sa Cannon Road. Ang tanging daan noon. Patunong na bagyo. Walang makapanhik sa aming syudad para maghatid ng mga tulong dahil sa maraming pagguho ng lupa sa daan. Walang makaalis at makapasok sa aming syudad. Nasira ang mga kalsada. Mabiyak ang mga lupa. Inabot ng 3 araw para maayos ang daan. Nagkagulo ang mga tao. Marami ang nagutom. Naubos ang mga pagkain. Tubig ulang ang inom namin noon. Parang nahilaway ang aming syudad. Bigla kong naisip ang Burnham Park noon. Kasama ang ibang kamag-aral ko. Nagpunta kami roon at doon ko nakita sina nanay at tatay. Salamat Diyos! Mahigpit ang yakap sa akin ni nanay at tatay. Tinignan nila ang buong katawan ko kung may galos o sugat. Maraming tao ang naglagi sa Burnham Park. Napuno ito ng mga tent. May tent para sa mga may sakit galing sa mga ospital na nasira ng lindol. Nagtayo kami ng tent sa Burnham Park. Doon kami naglagi ng ilang buwan. Habang di pa nawawala ang takot naming lahat sa pangyanig ng lupa. Sa Burnham Park, makikita ang bayanihan. Kahit di magkakilala, nabigyan kami ng tubig at magkain. Kitang-kita ko noon ang tulungan. What do you think that he realized when this disaster happened? Tumulong ang minero sa pagligtas sa mga taong nakulong sa mga gumuhong gusali. I think his lesson is to never underestimate the power of earthquakes and to help people. Dumating ang mga pagkain at gamot na dinala sa bagyo gamit ang helicopter. Mahigit sa 1,000 tao ang namatay sa lindol na iyon. Isa ang bagyo sa mga pinapinsalang syudad noon. Parang namatay ang bagyo noon. Iniwasan na parang may nakahahawa
ibang lugar. 12 taong ako noong 1990 nang mangyayari ang malakas na lindol sa Baguio. 6 na baitang ako noon. Wala ka nang makikitang bakas ng bagsik ng lindol na nangyari sa Baguio ko. Pero di mabubura ang ibinigay nitong karanasan sa akin. Kung sakaling maulit ang lindol at di tayo magkasama, alam mo rin kung saan mo ako makikita sa Burnham Park tayo makikita. Biling ko sa aking anak. Sineryoso niya ang bawat earthquake drill sa kanilang paaralan. Di siya dapat mapagpunahan ng takot. Kung sakaling dumating ang malakas na lindol, kailangan nakikita niya ang nangyayari sa paligid ng higit siyang mag-isip kung ano ang gagawain. Di dapat magtulakan o tumakbo. Di dapat mag-usap. Dapat na mabilis na makalabas sa gusali. Tuloy-tuloy na pumunta sa evacuation area ang kanilang paaralan. Walang nakaalam kung kailang darating ang lindol. Ang nagagawa lang ang mga batang tulad ng aking anak ay ang magsasanay kung ano ang dapat gawain kung sakaling dumating ito. Ako si Kiko at ito ang kwento ko. The end. Hope you two enjoyed it. Leave your answers down in the comments. Bye! Hope you got the Christmas spirit. Here's reindeer. Don't forget. You should drop, cover, and roll if you ever face an earthquake. Bye! And hope you like the Christmas spirit. Maligayang Pasko!